Ano kung sabihin kong malapit nang ipakita ng Barca ang pinakakumpletong opensa sa Europa? Hindi lang ako tumutukoy kay Karim Adeyemi, hindi rin kay Anthony Gordon lang, at hindi rin tungkol sa pangarap na tinatawag na Julian Alvarez. Ang tinutukoy ko ay isang koponan kung saan pagsasamay ni Hansi Flick sina Lamine Yamal, Rafinha, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Fermin Lopez, Dani Olmo at maaari pa tayong mangarap na makadagdag pa ng ilang dagdag na pyesa. Ang pinakamaganda, hindi ibig sabihin nito na may papalit sa iba. Ibig sabihin na yun lang ulit sa maraming taon, may sapat na koponan ang Barca para makipagkumpetensya sa lahat. Pero mag-ingat dahil may isang pyesa pa na maaaring magbago ng lahat sa market na ito. Sa parte nyo ng video, malalaman nyo kung bakit sina Joan Laporta at Dedeco tuloy ang pagsisikap para maisagawa ang mapagpasyang hakbang. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil ngayon sa video na ito, susuriin natin mula umpisa hanggang dulo ang buong market. Tungkol ito sa mga transfer ng Barca. Maniwala kayo, sobrang exciting ang lineup na ipapakita sa dulo ng video na ito. Magandang araw pamilya ng Barca, mainit pa rin ang transfer market ngayon. At ang Barca ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang para bumuo ng isang koponan na kayang muling makipaglaban para sa lahat ng titulo. Matapos ang ilang taon kung saan ang club ay kinailangang gumawa ng matinding maniobrang pinansyal, mukhang sa wakas ay nagsisimula ng makita ang isang malinaw na plano sa sports. Hindi lang ito tungkol sa malalaking manlalaro, kundi sa pagkuha ng iba't ibang uri ng manlalaro para mapabuti ang koponan ng Barca. At iyan mismo ang nakikita natin na yon. Nagbigay na ng malaking hakbang ang Barca bago ang World Cup sa pagkuha sa winger ng Newcastle na si Anthony Gordon. Ngayong araw, opisyal nang inanunsyo ang pagdating ng Aleman na si Karim Adeyemi mula Borussia Dortmund. At habang hinihintay, patuloy tayong nangangarap na makumpleto ang pinapangarap na atake kasama si Julian Alvarez. Pero bago natin pag-usapan ang tungkol sa Argentinong si Julian Alvarez, unahin muna natin ang ibang bagay. Sa tingin ko, hindi pa natin ganap na uunawaan ang halaga ng unang malaking pampalakas sa atake sa proyektong ito ni Hansi Flick. Pinag-uusapan na yon si Adeyemi ng maraming tagahanga dahil kakapirma lang niya sa Barca. Pero ang proyektong pang-atake ni Hansi Flick ay nagsimula pa noon. Nagsimula ito sa pagdating ni Anthony Gordon bago magsimula ang World Cup 2026. Ipinakilala ang English winger. Siya ang malinaw na halimbawa ng naisbuin ng German coach. Dahil si Anthony Gordon ay hindi lang dumating para mag-dribble, hindi lang siya dumating para tumakbo, dumating siya para baguhin ang paraan ng pag-atake ng Barca. Pinag-uusapan natin ang isang manlalarong may pambihirang intensidad. Isa siya sa mga winger na laging nagpe-press buong laro. Tumutulong siya sa fullback, nakakabawi ng bola at umaatake sa espasyo. Kaya nilang makakilos sa gitna man o sa gilid. Iyon ay nagbibigay kay Flick ng napakaraming solusyon. At hanggang ngayon, madalas ay masyadong umaasa ang Barca kay Lamine Yamal. Ngayon, pag-uusapan natin si Karim Adeyemi na opisyal ng bagong manlalaro ng FC Barcelona. Sa tingin ko, perpektong pandagdag ang pagdating niya sa pagkuha kay Anthony Gordon. Pareho silang mabilis na winger pero magkaiba ang laro. Si Gordon ay namumukod-tangi dahil sa kanyang intensidad, sa kakayahan niyang makipag-ugnayan sa mga kakampi at sa trabaho niyang ginagawa sa loob ng 90 minuto. Si Karim Adeyemi ay parang palaso, isa sa pinakamabilis na manlalaro sa mundo na may matinding acceleration. Palagi niyang inaatake ang espasyo sa likod ng mga depensa, kaya niyang maglaro sa magkabilang gilid o bilang sentro-abante. Nagbibigay ito ng maraming opsyon para sa opensa ni Hansi Flick dahil na yon makakapili ang Aleman coach ng profile na bagay sa pangailangan nila. Kung gusto niyang kontrolin pa ang laro, pwede niyang ipasok si Gordon. Kung gusto niyang parusahan ang kalabang nag-iwan ng espasyo, si Adeyemi ang maaring maging lihim na sandata. At ang maganda pa rito, wala sa kanilang dalawa ang kukuha ng pwesto ni Rafinha. Sa kabaligtaran, mananatili si Rafinha bilang isa sa mga lider sa loob ng laro. Manlalarong nagbibigay ng goal, assist, karanasan at presyon. Kaya sa tingin ko, ang malaking pagbabago ay hindi kung sino ang magsisimula. Ang pagbabago ay makikita sa pagbabalik ng top level na alternatibo sa opensa ng Barca kaya hindi na sila aasa ng buo sa isang manlalaro. Kung akala ninyo sina Anthony Gordon, Rafinha, Lamine Yamal at Adeyemi ang mapapalakas sa opensa ng Barca, teka muna. Ang pag-uusapan natin ay ang malaking balitang ibinunyag kagabi ni Jota tungkol kay Julian Alvarez. Jordi, maghanda ka at ipapaliwanag ko agad.
Si Anthony Gordon ang unang malaking dagdag sa opensa bago ang World Cup. Tapos dumating si Karim Adeyemi. Gusto ng Barca na maglaro siya. Si Julian ang huling signing para makumpleto ang opensa. At hindi lang natin pinag-uusapan ang isang striker na gumagawa ng mga goal. Pinag-uusapan natin ang isang manlalaro na pwedeng maglaro bilang sentro abante o bumaba sa gilid bilang pangalawang striker. At isang manlalaro na sobrang dami ng naiaambag. Technical, isa siya sa pinakamahusay sa merkado at malaki pa ang potensyal niya dahil bata pa siya. Pero ang malaking tanong ay ito, paano makakarating si Julian Alvarez sa Barca? Pakinggan ninyo, dahil nitong mga nakaraang oras ay may lumabas na impormasyon na napaka-interesante at maaring may malaking katuturan ito ayon kay Jota. Kakapasabi lang ni Jordi na ang Atletico de Madrid ay interesado na kunin si Ferran Torres, ang bayani ng koponan ng Espanya, si Ferran Torres, na mukhang hindi na magre-renew ng kontrata sa Barcelona. May isang clause na magpapabayad sa Barca ng malaking komisyon sa City. Sa palagay ko, hindi rin siya masaya kasi hindi niya nakuha ang mga minutong gusto niya sa laro. May balita na interesado ang Paris Saint-Germain pero mag-ingat dahil baka sumali rin ang Atletico de Madrid. At doon mismo, maaring bumukas ang malaking pintuan, ang pagkakataon para makarating si Julian sa Barca. Uulitin ko, media report ang pinag-uusapan natin at doon nakasalalay ang issue. Kung magkasundo ang Atletico de Madrid at Ferran Torres, magugustuhan ng pulang at puting koponan ang paglipat ni Julian sa Barcelona. Kaya naman, mawawala sa kanila ang isang manlalarong laging maasahan pero makakakuha naman sila ng isa pang bata, isang bituing Espanyol, isang manlalarong kamakailan lang ay nagdala sa atin ng kampyonato sa mundo. Kaya mag-ingat dahil kung mangyari ang transaksyong ito, talagang malaking balita ito. Si Ferran ay lilipat sa Atletico de Madrid at sa kabilang banda, si Julian ay mapupunta naman sa FC Barcelona. Sa tingin ko, magkakaroon tayo ng mahusay na opensa. Sina Rafinha, Julian, Lamine Yamal, Anthony Gordon at Karim Adeyemi ay 5 kamanghamanghang manlalaro. Sa tingin ko, magiging kamanghamangha ito at pamilya, tunay na kabaliwan. Sa tingin ko, kung akala ng tao na opensa lang ang pwedeng pagbutihin sa field, sa tingin ko kailangan nating maghintay dahil sa midfield ay may Pedri, Dani Olmo, Fermin at si Frenkie de Jong na injured na yon. At sa tingin ko, ang susunod na pagkakataon ay mapupunta kay Marc Bernal na pag-uusapan natin ngayon. Sa tingin ko, may bata mula akademya na aakyat sa depensa sa huli. Ikukuwento namin na yon dahil may nabanggit na pangalan at sa dulo ng video ay ibubunyag ko kung sino siya. May isang world champion na pwedeng mapunta sa Barca, ikukwento ko agad dahil ang tagumpay ng Barca ni Hansi Flick ay hindi lang sa opensa nakasalalay. Walang silbi ang magagaling na striker kung hindi maayos ang gitna ng larangan. At eksakto dyan lumalabas ang isang pangalan na nabanggit ko kanina, ang pangalan ni Marc Bernal, ang batang malalaro na 19 na taong gulang mula sa Barca na kailangang gampanan ang isang napakahalagang papel sa simula ng season na ito. Dahil sa injury ni Frenkie de Jong, kailangan niyang muling gampanan ang mahalagang papel sa gitna ng larangan. Kasama ng isang tao tulad ni Xavi, ni Pedri, ni Dani Olmo mismo o ni Fermin Lopez. Sa gitna ng larangan, makikita natin kung anong mangyayari kay Marc Casado pero ang mahalagang pangalan sa gitna ng larangan, naniniwala kami na maaring si Mar ang magiging susi. Si Bernal na may taglay na lakas, pisikal at teknikal na kakayahan ay isang pambihirang manlalaro, kailangan niyang maging susi para gumana ang bagong Barca. Ang trabaho ng sports management ng Barca ay nakatuon hindi lang sa pagkakaroon ng isang napakagaling na first 11, kundi pati na rin ng isang napakakompetensyang koponan na magbibigay daan sa atin na makipaglaban para sa Liga, Copa at Champions. Matagal na ring hindi nananalo ang Barca at sabik nang makuha ang pinakamataas na titulo sa kontinente. Ngayon, pag-usapan natin ang bahaging nabanggit ko kanina para sa depensa. Isang world champion mula Espanya ayon kay Fabrizio Romano ay inialok sa FC Barcelona. Pinag-uusapan natin ang sentral na kaliweteng manlalaro mula Liga Espanyola, miyembro ng Athletic Club de Bilbao, si Emery Laporte. Kampeon si Laporte kasama ang Espanya. Si Laporte ay maaaring maging susi para mapanatili ang balanse ng kompetitibong koponan. Kompetitibo siya ayon sa Diario Sport at kay Carlos Monfort na may clause na mas mababa sa 15 milyong euro. Kaya ang kapareha niya sa World Cup ay si Pau Cubarsí at kung pupunta siya sa Camp Barca, magiging kamanghamanghang signing ito. Ang pagbabahagi ng kakaibang koneksyon kay Cubarsí ang nagdala sa atin sa pagiging kampeon sa mundo. Malaking tulong ito sa Barca at magkakaroon tayo ng Christensen, Araujo, Gerard Martin, Cubarsí at Emery Laporte. Sa tingin ko, ang pagkuha sa kanya ay halos kapareho ng ginawa natin ilang taon nang nakalipas kay Inigo Martinez.
Sabihin mo sa akin kung ano ang tingin mo dahil talagang nakakabaliw ito. At ngayon, bago tapusin ang video na ito, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe ka at mag-comment ka rin sa ibaba. Sa tingin mo, ano pang signing ang kailangan ng Barca? Sige, tingnan natin ang possible starting 11 kung matupad lahat ng ito. Sa goalkeeper, Joan Garcia. Sa depensa, sa kanan, George Koundé. Mga center back, Cubarsí kasama si Emery Laporte sa kaliwang bahagi. Matitira sa atin si Joao Cancelo. Sa gitna ng midfield, Marc Bernal, habang si Frenkie de Jong ay patuloy na injured kasama si Pedri. Sa midfield, attacking midfielder si Fermin Lopez o Dani Olmo, tapos sa unahan. Sa unahan, sina Rafinha, Lamine Yamal at Julian Alvarez kasama ang mga alternatibo na sina Karim Adeyemi at Anthony Gordon. Kahanga-hangang atake at napakakumpletong koponan na gustong-gusto ko. Ilagay mo sa mga komento kung anong tingin mo sa napakagandang team na ito at paano mo nakikita ang mga posibleng galaw na ito. Barca Oy!